Sa nakalipas na 2 taon ang chia seeds ay halos itinuturing na isang sagradong butil binigyan ng corona bilang isang superfood. Maraming nagsasabi na ito ay nakakapagpabawas ng timbang, nakakatulong sa pagdumi, nagpapababa ng blood sugar at panlaban sa pagtanda na halos para itong isang gintong butil para sa mahabang buhay. Dahil dito, maraming tao ang itinuturing itong isang kayamanan. Idinaragdag sa gatas, isinasaboy sa kanin, inihahalo sa yogurt, buong pusong naniniwala na sila ay yumayakap sa isang pinakamodernong malusog na pamumuhay. Ngunit nais kong hilingin sa lahat na huminto sandali at mag-isip, tama ba talaga ang paraan ng inyong pagkain ito? Ang malusog na pagkain na buong galak ninyong kinakain posible kayang dahan-dahang nagiging isang health landmine na nakatanim sa inyong katawan. Ito ay hindi pananakot. May isang balita na nag-ulat tungkol sa isang ginang na upang magbawas ng timbang ay kumakain ng maraming chia seeds araw-araw. Ang resulta ay hindi isang balingkinitang pangangatawan, kundi matinding pananakit ng tiyan at acute intestinal obstruction. Paanong ang isang bagay na pinupuri ng husto ay magdadala ng isang tao sa klinika? Sa video ngayon, dadalhin ko kayo sa isang malalim na pagtuklas sa hindi kilalang dalawang mukha ng katotohanan sa likod ng chia seeds. Ito ay parehong anghel at demonyo. Maaari itong lumaban sa kanser, ngunit maaari ring magdulot ng pamamaga. Maaari itong makatulong sa pagdumi, ngunit maaari ring maging sanhi ng constipation. Ang misteryo ay nakasalalay lahat sa paraan ng pagkain nito. Ipapaliwanag ko ng lubusan at sabay-sabay ang mga nakamamatay na bitag at mga kamangha-manghang benepisyo ng chia seeds. Bago tayo magsimula sa pangunahing paksa kung tunay ninyong pinapahalagahan ang kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click muna ang subscribe button at i-activate ang notifications para hindi ninyo mapalampas ang mas marami pang praktikal na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito sa Siglang Ginto, inilalantad namin ang mga katotohanan sa kalusugan na walang gustong pag-usapan. Nais ko ring malaman kung handa kayong sumama sa akin sa paglalakbay na ito. Kung pinapanood ninyo ang video na ito at nakaka-relate kayo, mangyaring mag-type ng 1 sa comment section. Kung hindi mag-type ng 0. Malugod din naming tinatanggap ang inyong mga pananaw sa comment section sa ibaba. Sige, simulan na natin ang ating paglalakbay sa kalusugan kasama ang chia seeds ngayon. Bago nating husgahan kung mabuti o masama ang chia seeds, kailangan muna nating maunawaan kung ano talaga ito. Ang chia seeds, isang halaman na nagmula sa Timog, Mexico at Guatemala, ay may dalawang natatanging pangunahing katangian na pinagmumulan ng kanyang pagiging kahanga-hanga. Pangunahing katangian 1, isang super absorbent na punasan. Ang pinakakapansin-pansing pisikal na katangian ng chia seeds ay ang hindi kapani-paniwalang kakayahan nitong sumipsip ng tubig. Ayon sa isang pag-aaral mula sa American Journal of Clinical Nutrition, kapag ang tuyong chia seeds ay nadikit sa likido ang water-soluble fiber, sa ibabaw nito ay mabilis na bumubuo ng isang malagel na substance at kayang sumipsip ng tubig na higit sa 10 hanggang 12 beses ng sarili nitong bigat. At mayroon pang nagsasabi na umaabot ito hanggang 30 beses. Nang angahulugan ito na ang isang maliit na kutsara ng tuyong chia seeds ay maaaring maging isang malaking kumpol ng malagel na jelly. Ang katangiang ito ang pinagmumulan ng marami sa mga benepisyo at panganib nito na ating tatalakayin ng detalyado mamaya. Pangunahing katangian 2, isang konsentradong kapsula ng nutrisyon. Huwag malitin ang chia seeds dahil sa maliit nitong sukat. Ito ay halos isang micro-concentrated nutrition pack. Ang enerhiya at sustansya na taglay nito sa loob ay kahanga-hanga. Una, ang chia seeds ay may napakataas na dietary fiber. Ito ang pinakamalaking may pagmamalaki ng chia seeds. Ang nilalaman nitong dietary fiber ay higit na mataas kaysa sa ating pang-araw-araw na pangunahing pagkain.
Humigit kumulang 9.8 beses na mas mataas kaysa sa bigas, 2.6 beses kaysa sa oats at 1.6 beses kaysa sa trigo. Ang mga hibla na ito ay hindi lamang nagbibigay ng malakas na pakiramdam ng pagkabusog, kundi mahalagang tagalinis din para sa kalusugan ng ating bituka. Pangalawa, ang chia seeds ay ang omega-3 ng mundo ng mga halaman. Ang chia seeds ay isa sa mga pagkaing may pinakamayamang nilalaman ng alpha-linolenic acid ALA sa kalikasan. Ang ALA ay isang essential fatty acid na hindi kayang gawin ng ating katawan at kailangang makuha mula sa pagkain na kilala rin bilang plant-based omega-3. Isang pag-aaral mula sa Harvard University ang nagsabi na ang nilalaman nito ay 7 beses pang mas mataas kaysa sa salmon na may parehong bigat. Ang omega-3 ay may hindi mapapalitang papel sa pagprotekta sa puso at mga daluyan ng dugo sa utak, pagpigil sa mga nagpapaalab na reaksyon at pagtataguyod ng pag-unlad ng utak. Pangatlo, ang chia seeds ay isang mahusay na pinagmumula ng protina mula sa halaman. Ang chia seeds ay naglalaman ng masaganang protina at kasama ang lahat ng 9 na essential amino acids na kailangan ng katawan ng tao na ginagawa itong isang napakakumpletong pinagkukunan. Ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga vegetarian at mga mahilig sa fitness upang madagdagan ang kanilang dekalidad na protina. Pang-apat, ang chia seeds ay naglalaman ng masaganang mineral at bitamina. Ito rin ay isang mahusay na pinagmumulan ng maraming mineral tulad ng calcium, phosphorus, magnesium at manganese. Partikular na mataas ang nilalaman ng calcium nito na mas mataas pa kaysa sa gatas na may parehong bigat. Para sa mga nasa katanghaliang gulang at matatandang kaibigan na kailangang maiwasan ang osteoporosis, ito ay isang napakahusay na pandagdag sa pagkain. Bukod dito, naglalaman din ito ng vitamin B complex, vitamin E, at iba pang mga bitamina na mahalaga para sa pagpapanatili ng mga function ng katawan. Sa pag-unawa sa mga pangunahing katangiang ito, mas mauunawaan natin kung bakit taglay ng chia seeds ang mga sumusunod na kamangha-manghang benepisyo. Ang 5 kamangha-manghang benepisyo ng chia seeds. Benepisyo 1, pagbawas ng timbang, isang natural na pambusog para sa mga kaibigang nais kontrolin ang kanilang timbang. Ang chia seeds ay walang dudang isang mahusay na katulong. Ang mataas na nilalaman nitong dietary fiber ay lumalaki kapag sumisipsip ng tubig na sumasakop ng malaking espasyo sa tiyan, kaya't nagdudulot ng malakas at pangmatagalang pakiramdam ng pagkabusog. Ito ay parang kumain ka muna ng isang hindi nakikitang fruit jelly bago kumain, kaya natural na mababawasan ang dami ng iyong kakainin sa pangunahing pagkain na tumutulong sa atin na madaling makontrol ang kabuuang calorie intake sa araw-araw. Kasabay nito, ang mga hibla na ito ay nagpapabagal din sa bilis ng pag-alis ng laman ng tiyan na nagpaparamdam sa atin na hindi tayo gutom sa mas mahabang panahon. Pagkatapos kumain, epektibong iniiwasan ang ugali ng pagkain ng merienda sa pagitan ng mga pagkain. Benepisyo 2, pagpapanatili ng kalusugan ng puso at mga ugat, isang tagalinis ng dugo. Ang omega-3 fatty acid ala sa chia seeds ay isang pangunahing sangkap para sa pagpapanatili ng kalusugan ng cardiovascular system. Nakakatulong ito na mapababa ang bad cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, LDL at mga antas ng triglycerides sa dugo habang pinapataas ang proporsyon ng good cholesterol, high-density lipoprotein cholesterol, HDL kaya. Binabawasan ang panganib ng atherosclerosis. Bukod dito, pinapanatili rin nito ang pagka-elastiko ng mga pader ng daluyan ng dugo at may tiyak na anti-inflammatory at anti-thrombotic na epekto na malaki ang naitutulong sa pagpapanatili ng matatag na presyon ng dugo at pag-iwas sa mga sakit sa puso. Benepisyo 3, nakakatulong sa pagdumi at nagpapabuti ng paggana ng bituka. Ang dietary fiber sa chia seeds, lalo na ang water-soluble fiber, ay isang mabisang lunas para sa constipation. Sumisipsip ito ng tubig sa bituka
na ginagawang malambot at basa ang tuyo at matigas na dumi at pinapalaki rin ang volume nito kaya mas madaling mailabas. Kasabay nito ito ay parang isang banayad na maliit na brush na nagpapasigla sa peristalsis ng mga pader ng bituka na nagtutulak sa dumi pasulong epektibong nagpapaginhawa at pumipigil sa functional constipation. Benepisyo 4, nagpapatatag ng blood sugar pagkatapos kumain, isang mabuting kaibigan para sa mga diabetic. Para sa mga kaibigang kailangang kontrolin ang kanilang blood sugar, ang Malagel na katangian ng chia seeds ay nagpapakita ng malaking halaga. Kapag ang chia seeds ay nahalo sa carbohydrate sa pagkain, ang gel na nabubuo nito ay gumaganap na parang isang proteksyon na balot sa paligid ng starch. Ang balot na ito ay nagpapabagal sa bilis ng pagtunaw ng starch ng mga digestive enzyme na nagpapabagal naman sa pagpasok ng glucose sa daloy ng dugo. Ang resulta ay isang makabuluhang pagbaba sa post-meal blood sugar peak at ang blood sugar curve ay nagiging mas patag at matatag. May mga pag-aaral na partikular na nagkumpara sa mga pasyenteng may diabetes na kumain ng pagkain na may dagdag na chia seeds, ang pagtaas ng kanilang blood sugar pagkatapos kumain ay mas mababa kumpara sa mga pasyenteng kumain ng ordinaryong pagkain. Benepisyo 5, potensyal na epektong anti-cancer, isang antioxidant na tagapagtanggol ng katawan. Ang chia seeds ay naglalaman ng isang plant compound na tinatawag na lignans na isang malakas na antioxidant. Ang ating katawan ay gumagawa ng mga mapanganib na substance na tinatawag na free radicals sa proseso ng metabolismo. Ang sobrang free radicals ay umaatake sa ating mga selula at isang mahalagang sanhi ng pagtanda at pagtaas ng panganib ng maraming sakit kabilang ang kanser. Ang mga antioxidant tulad ng lignans ay maaaring makatulong sa atin na i-neutralize at alisin ang mga sobrang free radicals na ito na nagpoprotekta sa mga selula mula sa pinsala at sa gayon ay may papel sa pagtulong na labanan ang kanser at pabagalin ang pagtanda sa isang tiyak na antas. Gayunpaman, tulad ng lahat ng bagay sa mundo na may dalawang panig habang nagdadala ng maraming benepisyo, ang chia seeds, mayroon din itong mga panganib na hindi dapat baliwalain at hindi ito angkop para sa lahat. Panganib 1, sanhi ng pagbabara ng bituka. Ito ang pinakamalubha at pinakatalamak na panganib ng chia seeds. Tulad ng nabanggit sa simula, dahil sa malakas nitong kakayahang sumipsip ng tubig at lumaki, kung kakainin ito ng tuyo ng walang sapat na tubig, mabilis itong lalaki sa makitid na lalamunan o bituka na bumubuo ng isang malagkit na kumpol na nagiging sanhi ng pagbabara. Ang sitwasyong ito ay lubhang mapanganib at ito ang unang pangunahing bawal sa paggamit ng chia seeds. Panganib dasyon, mga side effect ng sobrang pagkonsumo. Pagkawala ng balanse ng gut flora, ang sobrang dietary fiber ay nagiging isang piging para sa mga mapanganib na bakterya sa bituka na nagiging sanhi ng kanilang sobrang pagdami at pinipigilan ang paglago ng mga kapaki-pakinabang na bakterya na sumisira sa balanse ng gut microbiome. Ito ay maaring magdulot ng mga problema tulad ng pamamaga ng tiyan, hindi pagkatunaw ng pagkain, at pananakit ng tiyan na salungat sa ating layunin na maging malusog. Pinsala sa intestinal mucosa. Ipinakita ng mga eksperimento sa hayop na kapag pinakain ng mga daga ng chia seeds na 3 beses na mas marami kaysa sa normal na dami, nagkaroon ng malinaw na pagnipis sa protective mucosal layer ng kanilang bituka. Ang intestinal mucosa ang unang linya ng depensa na nagpoprotekta sa ating bituka mula sa pisikal at kemikal na pinsala. Kapag ito ay nasira ang kalusugan ng bituka, ay haharap sa malaking banta. Panganib 3. Mga bitag sa pagsipsip ng sustansya. Napakababang conversion rate ng omega 3. Nabanggit kanina na ang nilalaman ng omega 3 sa chia seeds ay 7 beses na mas mataas kaysa sa salmon, ngunit mayroong isang malaking nakalilinlang na aspeto dito. Ang plant-based na ala ay kailangang dumaan sa conversion sa katawan ng tao upang maging tunay na epektibong DHA at EPA. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang conversion rate na ito ay karaniwang mas mababa sa 5%
At meron pang datos na nagsasabing ito ay nasa 0.5% lamang. Nangangahulugan ito na karamihan sa iyong kinakain ay nasasayang. Sa makatuwid, hindi maaaring umasa lamang sa chia seeds upang matugunan ang pangangailangan ng katawan para sa DHA at EPA, pagkawala ng sustansya sa acidic na kapaligiran. Ipinapakita ng data mula sa mga eksperimento na kung ang chia seeds ay ipapares sa mga acidic na inumin tulad ng orange juice, ang absorption rate ng sustansya nito ay babagsak ng bifendidiose. Ito ay dahil sinisira ng acidic na kapaligiran ang ilang mga sangkap sa chia seeds na ginagawang mahirap para sa katawan na sipsipin ang mga ito. Mga bawal sa pagkonsumo. Ang sumusunod na 4 na grupo ng tao ay ipinagbabawal na gumamit nito. Unang grupo, mga taong may allergy. Ang mga taong allergic sa chia seeds o sa mga buto tulad ng sesame o mustard seeds ay dapat na ganap na iwasan ang paggamit nito. Ikalawang grupo, mga taong may napakahinang gastrointestinal function. Ang mga taong may malubhang gastritis, gastric ulcers o irritable bowel syndrome IBS, ang mataas na fiber ng chia seeds ay maaring magdulot ng karagdagang pinsala sa nasira ng gastric mucosa o labis na mag-stimulate sa sensitibong bituka na magpapalala sa mga sintomas tulad ng pananakit ng tiyan at pagtatae. Ikatlong grupo, mga pasyenteng may mababang presyon ng dugo. Ang epekto ng chia seeds na magpababa ng presyon ng dugo ay maaring lalong magpababa sa presyon ng mga pasyenteng may mababang presyon na nagdudulot ng pagkahilo, panghihina at iba pang discomfort. Ikaapat na grupo, mga taong umiinom ng ilang gamot. Lalo na ang mga pasyenteng umiinom ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo, anticoagulants o pampababa ng presyon. Maaring palakasin ng chia seeds ang epekto ng gamot na nagdudulot ng panganib. Tiyaking kumonsulta sa doktor bago gamitin. Matapos maunawaan ang mga panganib at mga pag-iingat, maaari na tayong gumamit ng tamang paraan upang mapakinabangan ang mga benepisyo nito at maiwasan ang mga panganib. Tamang paraan ng pagkonsumo ng chia seeds. Pangunahing prinsipyo, ibabad, katamtaman, tamang pagpares. Una, kailangang ibabad. Anuman ang paraan ng pagkain, dapat munang ibabad ang chia seeds sa sapat na likido tulad ng tubig, gatas o yogurt sa loob ng hindi bababa sa 15 hanggang 20 minuto hanggang sa maging malagel ito bago kainin. Pangalawa, ang katamtamang dami ay susi. Ayon sa edad at kondisyon ng katawan, ang inirekomendang pang-araw-araw na intake ay ang mga sumusunod, mga bata 5,5, taong gulang 5, hanggang 10 gramo bawat araw, mga teenager mga 15 gramo bawat araw. Malusog na matatanda mga 20 gramo bawat araw, humigit kumulang 2 kutsara. Mga matatanda dahil sa humihinang digestive function, inirekomenda na bawasan sa mga 15 gramo bawat araw at mas mainam na durugin bilang pulbos para mas madaling matunaw. Mga atleta maaring dagdagan hanggang 30 gramo bawat araw, ngunit dapat hatiin ang pagkonsumo at siguraduhing uminom ng sapat na tubig. Pangatlo, mga gintong kombinasyon. Maligamgam na tubig, gatas, unsweetened yogurt at soda water. Ang mga neutral o bahagyang alkaline na likidong ito ang pinakamainam para sa paglabas at pagsipsip ng sustansya ng chia seeds. Iwasan ang pagpares sa orange juice, lemon water kape, matapang na tsaa, at lahat ng acidic na inumin. Malaki ang epekto ng mga ito sa pagsipsip ng sustansya. Matapos ang lahat ng sinabi, paano nga ba natin dapat kainin ang chia seeds para magbigay lamang ito ng benepisyo at hindi problema? Narito ang 3 pinaka-inirekomendang paraan ng mga nutrisyonista upang mapakinabangan ng husto ang nutrisyon at kaligtasan. Una, pagpapatubo, sprouting, para ilabas ang natutulog na kayamanan ng sustansya. Ang paraang ito ay maaaring pakinggan na profesional, ngunit napakasimpleng gawin at ito ang pinakamahusay na paraan upang mapakinabangan ang sustansya ng chia seeds. Mga hakbang sa paggawa. Ilagay ang isang bahagi ng chia seeds sa isang malinis na lalagyan. Magdagdag ng 3 hanggang 4 na beses na dami ng malinis na tubig para ibabad.
Ilagay ang lalagyan sa isang mainit at madilim na lugar. Ang ideal na temperatura ay 25 hanggang 30 degrees Celsius. Bawat 4 hanggang 6 na oras itapon ang lumang tubig banlawan nang marahan ang chia seeds ng malinis na tubig at palitan ng bagong tubig upang mapanatili itong basa at malinis. Pagkatapos ng humigit kumulang 24 hanggang 48 oras, magugulat kang makita ang maliliit na puting usbong na tumutubo mula sa chia seeds. Ang mga pinatubong chia seeds ay maaaring direktang ihalo sa salad o isama sa smoothies. Siyentipikong paliwanag. Sa proseso ng pagpapatubo, nagkakaroon ng mga kamanghamanghang pagbabago sa kemikal sa loob ng chia seeds. Una, ang aktibidad ng enzyme nito ay tumataas ng husto. Halimbawa, ang aktibidad ng amylase at protease ay tumataas ng 3 hanggang 8 beses. Ito ay lubos na nakakatulong sa ating katawan na tunawin at sipsipin ang mga sustansya nito. Pangalawa, epektibong sinisira ng pagpapatubo ang mga anti-nutrients tulad ng phytic acid na humahadlang sa pagsipsip ng mineral na nagpapahintulot sa mga trace elements tulad ng calcium at iron na mas mahusay na magamit ng katawan. Ipinapakita ng data mula sa mga pag-aaral na ang nilalaman ng vitamin C sa mga pinatubong chia seeds ay maaring tumaas ng 2 hanggang 3 beses at ang utilization rate ng protina ay tumataas din ng 10% hanggang 20%. Ikalawa, ang gintong proporsyon ng gel-golden gel ratio ang pinakamahusay na balanse ng lasa, nutrisyon at kaligtasan. Ito ang pinaka-inirekomendang paraan para sa pang-araw-araw na pagkonsumo. Simple at epektibo. Gintong proporsyon. Tandaan ang numerong ito, 1:10. Isang bahagi ng chia seeds sa 10 bahagi ng likido. Halimbawa, 10 gramo ng chia seeds, mga 1 kutsara, ay ipare sa 100 ml ng tubig o gatas. Mga hakbang sa paggawa, paghaluin ang chia seeds at likido, haluin ng mabuti gamit ang 1 kutsara sa isang direksyon at pagkatapos ay hayaan itong tumayo sa loob ng timting hanggang 20 minuto upang ganap na mabuo ang gel. Pinahusay na pagpares. Upang lalong mapabuti ang lasa at benepisyo sa kalusugan, maaari kang magdagdag ng plain yogurt at pulot. Ang mga probiotics sa yogurt ay nakikipagtulungan sa dietary fiber ng chia seeds upang ayusin ang gut flora, epektibong binabawasan ang kabag. Ang pulot naman ay hindi lamang nagdaragdag ng lasa, kundi nakakatulong din sa pagdumi. Ang chia seed gel na ginawa sa ganitong paraan ay may kanyang texture, makinis at may tamang tamis-asim na isang mahusay na malusog na dessert. Ikatlo, ang 30 segundo na microwave sterilization method para sa pinakamataas na kaligtasan. Kung hindi ka sigurado sa kalidad ng chia seeds na iyong binili o kung ito ay matagal nang nakabukas, maaari mong gamitin ang paraang ito para sa mabilis na sterilization. Mga hakbang sa paggawa. Ilagay ang chia seeds sa isang microwave-safe na ceramic o glass bowl. Siguraduhin hindi ito masyadong puno hanggang sa 2 katlo lamang ng lalagyan. Ilagay sa microwave at gamitin ang medium-low heat, tandaan, hindi high heat sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos, huwag agad buksan ang pinto ng microwave. Hayaan itong manatili sa loob ng 1 hanggang 2 minuto gamit ang natitirang init upang matiyak na mas pantay ang epekto ng sterilization. Siyentipikong paliwanag. Ang thermal at non-thermal effects ng microwaves ay sabay na gumagana upang mabilis na patayin ang mga mikrobyo tulad ng amag sa napakaikling panahon. Dahil maikli lamang ang oras at hindi masyadong mataas ang temperatura, pinapanatili nito ang mga sustansya sa chia seeds sa pinakamataas na antas ng hindi nasisira. Panghuli, mga paraan sa pagpili ng chia seeds. Ang pag-aaral kung paano pumili ng dekalidad at ligtas na chia seeds ang unang hakbang upang matamasa ang mga benepisyo nito. Unang paraan, amuyin. Ang dekalidad na chia seeds ay walang anumang kakaibang amoy maliban sa isang bahagyang amoy ng halaman. Kung may naamoy kang amag-asim o amoy ng sirang mantika rancid, ito ay mababang kalidad at hindi dapat bilhin. Ikalawang paraan, tingnan ang hitsura.
Ang magandang chia seeds ay may mga butil na buo pare-pareho. Ang laki makinis ang ibabaw at may natural na kinang. Kung ang chia seeds ay maputla hindi pantay-pantay ang laki, may mga buo-buo, durog, o may nakikitang amag ang kalidad nito ay kahina-hinala. Ikatlong paraan, subukan sa tubig. Ito ang pinaka-epektibong paraan ng pagsubok. Kumuha ng isang kutsara ng chia seeds at ilagay sa malinis na tubig at haluin. Ang dekalidad na chia seeds ay mabilis na sisipsip ng tubig at pantay na lulubog sa ilalim. Kung maraming chia seeds ang nananatiling nakalutang sa ibabaw ng tubig sa loob ng mahabang panahon, maaaring ito ay dahil sa amag na nagpabago sa bigat nito o may halo itong ibang bagay kaya hindi inirekomenda na gamitin. Sige mga kaibigan, dito nagtatapos ang ating malalim na pagtuklas tungkol sa chia seeds. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng detalyadong paliwanag ngayon, mayroon na kayong malalim na pag-unawa sa maliit na butil na ito. Nalaman natin na ito ay isang kayamanan ng sustansya na mayaman sa dietary fiber omega-3 at iba't ibang mineral na maaaring magdagdag ng lakas sa ating kalusugan. Ngunit kasabay nito, ito rin ay isang espadang may dalawang talim na kailangan nating gamitin ng maingat. Ang maling paraan ng pagkain ay maaaring magdulot ng serye ng mga problema mula sa pagbabara ng bituka hanggang sa pag-aaksaya ng sustansya. Sa pagtatapos ng video, may ilang puntos na nais kong ipaalala muli sa lahat. Una, ang pagbabad ay isang bakal na patakaran. Mangyaring tandaan na hindi ito dapat kainin ng tuyo. Hayaan muna itong uminom ng sapat na tubig sa isang mangkok hanggang sa maging isang madulas na gel bago kainin. Ito ang unang hakbang para matiyak ang kaligtasan. Pangalawa, ang katamtaman ay karunungan. Ang ating katawan ay parang isang bukirin. Ang sobrang pataba ay makakasunog ng mga pananim. Ang 1 hanggang 2 kutsarita, mga 10 hanggang 20 gramo araw-araw ay sapat na. Ang pag-aalaga sa kalusugan ay nakasalalay sa pagtitiyaga, hindi sa sobrang dami. Pangatlo, ang pagiging malambot ay pag-aalaga. Ang ating tiyan ay nangangailangan ng banayad na pagtrato. Idagdag ang binabad na chia seeds sa lugaw o sopas at lutuin ng sabay upang ito ay maging mas malambot at mas madaling matunaw. Ito ang pinakamabuting pag-aalaga para sa ating katawan. Pang-apat, makinig sa iyong katawan. Ang iyong katawan ang pinakamahusay na doktor. Pagkatapos kumain, pakiramdaman ng mabuti ang reaksyon ng iyong katawan. Kung komportable ka at magaan ang pakiramdam, ipagpatuloy. Kung nakakaramdam ka ng kabag o hindi komportable, kailangan mong bawasan ang dami o pansamantalang itigil. Panglima, ang pagpapares ay isang sining. Tandaan na ang mga kaibigan nito ay tubig, gatas at yogurt. Ang mga kaaway nito ay orange juice, kape at mga acidic na inumin. Piliin ang tamang kapareha upang hindi masayang ang sustansya. Sa kabuuan, ang chia seeds ay isang kaloob ng kalikasan, ngunit kailangan nating gamitin ito ng may kaalaman at karunungan. Sana'y nakatulong ang video ngayon upang tunay ninyong maunawaan ang chia seeds, upang sa mga darating na araw ay magbibigay lamang ito ng lakas sa inyong kalusugan at hindi magdudulot ng gulo sa inyong katawan. Kung ang video ngayon ay naging practical na tulong sa inyo, mangyaring i-like at mag-subscribe sa aming channel Ang Siglang Ginto. Huwag kalimutang ibahagi ito sa mga kaibigang nangangailangan. Magkita-kita tayo sa susunod na video.